Magtungo tayo sa Distrito Eklesyastiko ng Bungabong Oriental, Mindoro. Sa gitna ng lumulubhang kalagayan ng buhay, nagsisilbing panibagong pag-asa ng mga kapatid sa lokal ng Dayhagan ang bagong edipisyo sa kanilang dako. Dito nila magagawa ang mas mataas na uri ng paglilingkod at katampatang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ano po ba ang autism po? Ang medical term ng autism ay autism spectrum disorder. Ito po ay hindi isang sakit na kagaya po ng mga mental illness na ginagamot para malunasan. Ito po ay isang uri ng neurodevelopmental disorder na ang naaapektuhan ay yung development ng brain at ng nervous system ng isang tao. So kailangan i-take note po natin yun na yung autism, hindi siya mental disorder. Opo, tama. Pero bakit po siya tinawag na spectrum? Tinawag itong spectrum dahil sa marami po ang maaaring mga sintomas na lumitaw at magkakaiba sa bawat kaso o sa bawat situation ng isang mayroong autism. Ako po ay may dalawang anak. Ang panganay po ay 16 na taong gulang, grade 11 po. Sa kasalukuyan ay nag-aaral sa Calapan. At may isang lalaki po, yun yung bunso, ang edad naman po ay 10 taon. Yung kalagayan niya po, may autism. Nanonood ako sa mga YouTube, sign ng mga autism, na nakikitaan ko siya ng mga ganun. Kaya yun, hanggang sa lumaki, hindi namin siya maiwan. Hindi pwedeng siya lang pumasok sa school. Kaya kailangan talaga may bantay. Pa-check up din po namin sa doktor na ang sabi po, okay lang naman daw po, mild lang daw naman po siya. Sila ang mag-asawa na kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa lokal ng Dayhagan, distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro. Sa kabila na may special needs ang kanilang anak, hindi sila nagkaroon ng negatibong isipan, kundi tinrato pa nila ito na biyaya ng Panginoong Diyos. Ako bilang Iglesia ni Cristo, hinanaw kong positibo sa buhay namin. Kasi hinangad namin magkaroon kami ng anak na lalaki. Binakiusap sa Panginoong Diyos. Hiniling ko po bilang ama, hinatanaw ng malaki utang na loob sa Panginoong Diyos. Biyaya sa buhay namin. Yung anak namin, kahit may autism siya, hindi naman nakakahadlang sa paglilingkod namin. Nakapagpapatuloy pa rin kami sa mga pagtupad. Bilang mga magulang, hindi nila naiwasan na masaktan kapag may mga tao na hindi tama ang nagiging pagtrato sa kanilang anak. Talagang masakit yung makasagupa ka, yung marinig mo sa mga tao, sa mga bata, na yung anak mo ay iba tawag nila hindi matino. Kumbaga, masasaktan ka. Sabi ko nga, bigay ng Panginoong Diyos biyaya ito Kailangan natin ay manalangin. Pero dahil sa panalangin po, yun, nararanasan namin yung payapang sambahayan. Kahit may autism siya, normal ang buhay. Sabihin yung kailangan niya, dapat makapag-aral. Nagagawa niya. Ang totoo, hindi siya nahuli sa klase. Sabihin ay kumpara sa ibang mga kaklase niya. Sabi nga ng teacher niya, buti pa nga ito Nakaupo sa room parang hindi nakikinig, pero pag exam na, hindi nahuhuli. Marunong siya, sabi niya. Sabi ng teacher, galingan itong batang ito. Ibinahagi rin nila kung saan sila madalas magtungo kapag nakararanas sila ng matinding problema at kailangan nila ng panibagong lakas. Pagka may problema po at may dumating na suliranin sa buhay, ang takbuhan po namin ay sa gusaling sambahan. Doon po ako nanalangin. Lalo po sa pagtupad ng tungkulin, lagi po yun. Lagi kong tinatanggap yung aking panalangin. Pinagkakalob yung kahilingan ko. Kaya ito pa rin kami. Buong buo pa rin ang pag-asa. Lalo na ngayon, meron kaming napakagandang gusaling sambahan. Ang tinutukoy nila, ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Dayhagan na itinalaga sa Panginoong Diyos. Sa panahon ng mga pagsubok at mga suliranin na dumarating sa buhay po ng mga kapatid, ang Diyos po ang may utos na kapag may mga suliranin ay pumasok sa kanyang gusaling sambahan, manalangin at hingin sa kanya ang lahat po ng mga pangangailangan. Labis ang kagalakan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal na ito
sapagkat tinugon ng Panginoong Diyos ang kanilang panalangin. Pinangunahan ni kapatid na Rodel Maniebog, tagapangasiwa ng distrito, ang unang pagsamba sa bagong edipisyong ito ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nagagalak sapagkat ramdam na ramdam po ang pagmamahal ng kapatid na Eduardo Manalo sa amin ng mga kapatid, lalo na po sa lokal ng Dayhagan, sapagkat biniyayaan po kami ng isang maganda at bagong gusaling sambahan. Ngayon po pinagkalooban na po kami ng isang maganda at malaking gusaling sambahan, lalo pa na po namin itong ipagmamalasakit at pakamamahalin. Lalo po kaming magiging matatag sa aming pagtupad ng mga banal na tungkulin. Galing sa kusang loob na paghahandog ng ating mga kapatid na iniuukol sa pagtatayo ng ating mga gusaling sambahan at ginagamit din sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kaya sa awa at sa tulong ng Panginoon Diyos, ang Iglesia ay patuloy na lumalawak at nagtatagumpay. Kami po ay biniyayaan ng magandang gusaling sambahan. At ito po ay iingatan po namin at mamahalin para makapagpatuloy po kami tumutupad ng aming banal na tungkulin dito sa aming bagong gusaling sambahan. Patuloy po naming pangangalagaan, mamahalin, hihikayatin po ang mga kapatid na mamalagi pong kaisa po ng pamamahala sa pagtataguyod po ng mga aral ng Diyos, sa pagbibigay po sa Panginoong Diyos ng kasiyahan, sa ikapagtatamo po ng kaligtasan. Ito po yung una-una po namin pinupuntahan ang gusaling sambahan. Dito po kami humihingi ng tulong, humihingi po ng saklolo sa mga pangangailangan po namin at sa mga kuminsan may mga problemang dumarating. Dito po kami humihingi ng tulong po sa Panginoong Diyos. Wala po kaming ibang mababanggit kundi ang salamat ng napakarami. Unang-una sa ating Panginoong Diyos at ginamit ng nakasangkapan ng tagapamahalang pangkalahatan para magkaroon ng napakagandang gusaling sambahan. Ipagmamalasakit, aalagaan at gagamitin namin ang gusaling sambahan sa lalong pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Dapat natin tandaan na ang isang batang may autism ay hindi isang pagkakamali. Siya ay espesyal at matatangi na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa halip na tingnan ang autism bilang isang pasanin, dapat nating pahalagahan, tingnan ang kahalagahan ng bawat bata, anuman po ang kanilang kakayahan. Mula po rito sa Dayhagan, Bungabong Oriental, Mindoro, ako po si kapatid na Jericho Bire para sa Iglesia ni Cristo News Network.